Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Francisco. Si Typhoon Francisco nga po, tinataglay po niyan yung lakas ng 175 km per hour malapit sa gitna at may bugbugso na po yan na aabot ng 215 kilometers per hour. Bumagal nga po yung pagkilos ni Typhoon Francisco. Kung makikita nga po natin sa ating satellite image, no, apektado po niya ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Kaya ibayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil sa mga oras na ito ay tinatamaan o inahagupit na nga po ito ni Typhoon Francisco. Habang ang habagat naman, apektado naman ang western section ng ating bansa. At meron pa nga rin po tayong isa pang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ayon sa ating European Center ng advanced weather forecast, mababa ang tsansa niyan na pumasok ng ating bansa. At meron nga po tayong minomonitor na stable pa rin na posibleng sama ng panahon o bagyo sa ating advanced weather forecast pagdating nga po ng pagpasok nga po ng July. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, June 24, expected natin, no, ito pong pinakasentro ni Typhoon Francisco ay nasa eastern section po yan ng Basco, Batanes. At pagdating naman po ng gabi, ito po ay mabagal pa rin yung pagkilos nito, pero dahan-dahan pong mababawasan na yung kanyang lakas. At pagdating naman po ng June 25 ng madaling araw, mabagal pa rin nga po yung paggalaw ni Typhoon Francisco. Apektado po niyan ang parte ng Basco, Batanes, kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po ng gabi, nasa eastern section na po yan ng Taiwan at dahan-dahan pa rin po yan nagda-downgrade. Habang yung habagat naman, makaka-apekto po yan sa western section ng ating bansa. By June 26, expected nga na po natin na mataas ang tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, western section ng Visayas, ganoon din po sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng gabi ng June 26, expected nga po natin may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan. Dito nga po sa parte ng Visayas, ilang bahagi ng Palawan at western section ng ating bansa. At tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Francisco. Pagdating naman po ng Sabado, no, June 27, asahan nga po natin may mga tsansa ng pagulan sa parte ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating po ng gabi, asahan po natin na may mga tsansa pa rin po ng pagulan sa may parte nga po ng Bicol Region at ng Visayas at mga isolated rain shower sa Mindanao at sa may western section ng Luzon. By June 28 ng morning, maayos at maganda nga po ang lagay ng panahon. May mga isolated rain shower lamang tayo maasahan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng gabi ng June 28, saasahan nga po natin na posible nga po na magiging mahina at katamtamang pagulan posible natin maranasan, pero sa parte po ng Mindanao, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. By June 29 naman po, asahan po natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil nga po sa may habagat. Expected natin yung mga pag-ulan sa Bicol Region, Visayas, Mindanao, ilang bahagi ng Palawan at halos sa buong Luzon ay makakaranas ng mga mahina at mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By June 30 naman po ng umaga, sa may parte ng Visayas, may tsansa ng pagulan. Pagsapit po ng gabi, halos sa malaking bahagi na ng ating bansa ay posible makaranas ng pagulan ang halos sa buong Luzon. Kasama rin po ang Palawan, Mindoro Provinces, western section ng Visayas at Mindanao. By July 1, ito naman yung ating possible scenario. By July 1, may tsansa ng pagulan sa umaga sa Bicol Region. Pagdating naman po ng gabi, halos buong bansa may mataas ang posibilidad na makaranas ng pagulan. By July 2 ng umaga, ang parte po ng Bicol Region,
dito po sa may Visayas, Palawan, Mindanao ay posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Pagdating naman po ng gabi ng July 2, halos buong bansa ay mataas ang tsansa na makaranas ng pagulan. By July 3, asahan nga po natin, umaga pa lang, mataas ang posibilidad ng pagulan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating nga po ng gabi, expected na nga po natin na tuloy-tuloy may mga tsansa ng pagulan. Habang may possible low pressure area tayong i-monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By July 4 ng umaga, ang western section ng ating bansa mataas ang posibilidad ng pagulan. Pagdating po ng gabi, asahan nga po natin mas malaking bahagi ng ating bansa ang posibleng makaranas ng pagulan. At yun sa mga ng panahon, kung makikita natin sa ating monitor, ito po'y posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo. At kung makikita natin, malawak at malaki ang kanyang diametro. Pagdating naman po ng July 5, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. And then pagdating naman po ng July 6, ito po ay papalapit sa ating PAR. At pagdating po ng July 6 ng gabi, ito po ay posibleng mas lumakas pa. At pagdating naman po ng July 7 ng umaga, sa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita nga po natin malaki ang diametro nitong nasabing posibleng panibagong bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, dito po ang nagiging possible scenario niyan. Posible po yung mag-recurve or posibleng pumasok po yan sa ating bansa at posibleng tumbukin yan ang parte ng Central Luzon or aangat po yan papunta ng extreme Northern Luzon. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil yan po ay advanced prediction lamang ng European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.